Tuwing naririnig mo ang salitang pirata, agad mong naiisip ang isang lalaki na may edad na 25 to 40. Marumi ang suot, may mataas at magulo na buhok at syempre, may makapal na bigote. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang isa sa pinakamatagumpay na pirata sa kasaysayan ay hindi nagtataglay ni isa sa qualities na sinabi ko? Sa videong ito, pag-uusapan natin kung paano ang isang mahirap na babaeng Chinese ay naging isa sa pinakamagaling at pinakamatagumpay na pirata sa kasaysayan, ang Pirate Queen ng South China Sea. Si Shi Yang o mas kilala sa pangalang Qing Shi ay ipinanganak noong 1775 sa Xinhui, Guangdong. Walang maraming impormasyon tungkol sa kanyang buhay bago pa siya maging pirata dahil nanggaling siya sa isang mahirap at hindi kilalang pamilya. Pagtungtong niya ng tamang edad para makasurvive ay nagtrabaho siya bilang isang prostitute sa isang floating brothel. Dito niya nakilala ang isang lalaking magbabago ng kanyang buhay. Ayon sa mga kwento, sikat siya sa brothel dahil sa kanyang kakaibang taglay na ganda at talino. Marami ang pumipila upang makapiling siya at isa na dito ang pirate leader na si Zheng Yi. Noong una niyang makita si Qing Shi ay agad siyang nabighani at ginusto niyang suluhin ang sikat na dalaga. May dalawang magkaibang kwento kung paano nakuha ni Zheng Yi si Qing Shi. Ayon sa unang kwento, formal daw na niligawan ng pirate leader si Qing Shi at naghintay ito ng ilang linggo bago pa sagutin. Binigyan niya ng regalo ang dalaga at ginawa ang lahat upang manalo sa kanyang puso. Mas malagim ang pangalawang kwento. Ayon sa ilan, kinidnap umano ni Zheng Yi si Qing Shi upang siguruhin na siya lang ang makakapiling ng dalaga at wala nang iba. Gayunpaman, kung alin man sa dalawa ang totoo, sa huli, tuluyang nahulog ang loob ng pirata sa magandang dalaga. Ginusto niyang pakasalan ito, pero bago pumayag si Qing Shi ay humingi siya ng isang kondisyon. Papayag siyang magpakasal kung magiging parte siya ng pamimirata ni Zheng Yi. Gusto niyang makatanggap ng share mula sa mga loot ng grupo. Ayaw niyang maiwan lang sa bahay at maghintay kay Zheng Yi. Higit sa lahat, gusto niyang sumali sa mga pagpaplano ng grupo ni Zheng Yi. Kakaibang request na ito sa mga panahong iyon. Pero isa sa mga nagustuhan ng pirate leader kay Qing Shi ay ang kanyang talino at kakaibang pananaw tungkol sa negosyo. Nakuha ito ni Qing Shi mula sa kanyang trabaho. Nakikipag-usap siya sa kanyang mga mayayamang mga kliyente. Sa huli, pumayag ang pirata. Dito na nakilala si Qing Shi bilang Zheng Yi Sao o asawa ni Zheng Yi. Noong 1801, nadagdagan ng isa ang pamilya ng mag-asawa nang ampunin nila ang anak ng isang mangingisda. Chang Pao ang pangalan ng bata at nakita ng mag-asawa na may potensyal ito sa pamimirata. Gayunpaman, ang paunahing focus ng mag-asawa ay ang kanilang pamimirata at kung paano pa ito palalakihin. Lumalaban sa ilalim ng Taisong Dynasty si Zheng Yi at kasama niya dito ang kanyang pinsan na si Zheng Qi. Noong 1802, nahuli ng mga otoridad si Zheng Qi at agad na pinatay. Dito pumasok sa eksena si Zheng Yi at kinuha ang mga piratang pinamumunuan ng kanyang namatay na pinsan. Nang tuluyan ng matalo ang Taisong, maraming pirata ang nawalan ng direksyon at nagkaroon sila ng conflict sa isa't isa. Dito ipinamalas ni Qing Shi ang kanyang kakaibang leadership at talino. Nakuha niyang i-organize ang mga pirata at kumbinsihin sila na tulungan ng isa't isa imbis na makipag-away. Oo, may isasakripisyong kaunting kalayaan ng mga pirata, subalit mas magiging maganda naman ang takbo ng kanilang negosyo, lalo na at marami na silang kakampi. Kaya naman, noong July 1805, pumasok sa isang kasunduan ng mga dating pirata ni Taisong at kasama na sina Zheng Yi. Bumuo sila ng isang confederation na bubuuin ng 6 na fleets na makikilala sa pamamagitan ng kulay ng kanilang flag. Ang 6 na ito ay ang Black Fleet, Blue Fleet, White Fleet, Yellow Fleet, Purple at ang Red Fleet. Ang Red Flag Fleet ang tunay na pinuno ng buong confederation. Ito ang may pinakamaraming puwersa na may 300 ships at 40,000 na pirata. Si Zheng Yi ang magko-command nito. Siya na rin ang tatayong leader ng buong confederation. Sa kabuuan, umabot sa 400 vessels at 70,000 na pirata ang confederation. Hindi lang ito simpleng pirate fleet dahil itong pinakamalaking pirate fleet sa kasaysayan. Naging matagumpay ang confederation sa ilalim ni Zheng Yi. Siya ang kinikilalang pinuno at commander ng confederation. Pero hindi sila magtatagumpay kung wala si Qing Shi sa kanyang tabi. Si Qing Shi ang tunay na utak ng grupo
at siya ang nagpaplano ng strategies sa kanilang pamimirata. Noong November 1807, habang naglalayag sila ay tinamaan sila ng napakalakas na bagyo at sa kasamaang palad ay nahulog si Zheng Yi sa kanyang barko at namatay sa edad na 42. Naghahanap na ngayon ng panibagong leader ang grupo at imbis na magretiro, agad na umaksyon si Qing Shi. Kinuha niya ang suporta ng dalawa sa pinakamaimpluwensyang leader ng grupo, sina Zheng Baoyang at Zheng Anbang. Nakipagkasundo din siya sa ibang mga leader ng Confederation at dahil sa angking talino ni Qing Shi, pumayag sila na siya ang maging leader ng Confederation. Binigay ni Qing Shi ang kontrol ng Red Flag Fleet, ang pinakamalakas na fleet sa Confederation sa kanyang ampon na si Chang Pao, habang siya naman ang tatayong pinuno ng buong Confederation. Upang mas mapatibay ang kanyang relasyon sa grupo, pinakasalan ni Qing Shi si Chang Pao. Oo, ngayon ay mag-asawa na ang dating mag-ina. Huwag ka na magulat, normal lang yan sa mga pirata. Agad na nagpatupad ng ilang mga batas ang Pirate Queen at ang bagong leader ng Confederation. Unang-una, may chain of command ang Confederation. Hindi ka pwedeng lumaban sa nakakataas sa'yo dahil ikaw ay mapaparusahan. Lahat ng utos ng isang miyembro na mas mataas ang posisyon kaysa sa'yo ay kailangan mong sundin. Siyempre, wala kang karapatang utusan ng mga piratang mas mataas ang posisyon sa iyo. Pangalawa, lahat ng mga raids o anumang galaw ng mga miyembro ay kailangang dumaan kay Qing Shi. Siya mismo ang mag-a-approve ng execution nito. Kung sinong grupo man ang makakakuha ng loot ay pwedeng mapasa kanila ang 20% nito. Ang natitirang 80% ay mapupunta sa isang group fund kung saan may inatasang accountant si Qing Shi na mag-supervise. Sa pamamagitan nito, mas magiging organized ang galaw ng lahat ng mga miyembro ng Confederation. Tuwing may mahuhuling babae ang grupo, hindi nila ito pwedeng saktan, patayin o pagsamantalahan. Para kay Qing Shi, malaki ang perang makukuha nila sa pagbebenta sa mga babaeng ito sa kanilang mga kasosyo para lang ito sa mga magagandang babae. Pwede mong gawing asawa ang isang babae kung mangangako ka na siya lang ang magiging babae mo. Hindi mo rin pwedeng saktan o nakawan ng mga tao sa coastal villages kung saan may supply bases na itinayo si Qing Shi. Siyempre, mahalaga ito para sa puwersa ng Confederation at kailangang panatilihing ligtas sa mga taong tumutulong sa kanila sa mga lugar na ito. Alam ni Qing Shi na kailangan niya ng tulong mula sa mga tao na labas sa Confederation upang mas lumakas pa at maging matibay ang grupo. Kaya naman, bumuo siya ng kanyang sariling intelligence team na binubuo ng mga magsasaka, mga mangingisda at kahit mga korap na opisyal ng gobyerno. Lahat ng impormasyon na nakukuha ng mga taong ito ay ipinapaalam nila sa Pirate Queen. Kasama na dito ang mga barko ng gobyerno na madaling nakawan at may maraming loot. Ito ang rason kung bakit hindi kayang talunin ng Chinese Imperial Navy ang puwersa ni Qing Shi. Hindi lang sa kanilang lakas, kundi pati na rin sa impormasyon na mayroon sila. Lagi silang one step ahead. Pagsapit ng 1807, pumutok ang salt trade at nagbigay ng maraming pera para sa gobyerno. 270 imperial ships ang ipinadala nila mula sa Tianpai upang kumuha ng supply at iaangkat ito sa Canton. Nang malaman ito ng Pirate Queen, agad siyang umaksyon. Nagpadala siya ng mga barko sa Tianpai at ang ilan naman ay naghintay sa Naocho Island, isang isla na kailangang daanan ng mga imperial ships kung pupunta sila sa Canton. Inatake ng grupo ang imperial ships at dahil sa dami ng puwersa ni Qing Shi, madali lang silang natalo. Pero hindi kinuha ni Qing Shi ang supply ng asin upang siya mismo ang magbenta. May iba siyang plano. Hinayaan lang niyang magpatuloy sa kanilang trade ang imperial ships pero kailangan nilang magbigay ng malaking porsyento ng kanilang kita kay Qing Shi. Walang magagawa ang mga crew ng imperial ships. Kung tatanggi sila, sila naman ang mapapasama. Tila isang protection racket na rin ang ginawa ni Qing Shi. Kung akala mo ay mafia lang ang gumagawa nito, diyan ka nagkakamali. Upang makadaan sila sa trade routes, kailangan nilang magbigay ng porsyento kay Qing Shi. At naging racket ito ng grupo, hindi lang sa salt trade, pati na rin sa iba pang mga negosyo. Hindi nagustuhan ng emperor na isang babae ang may hawak ng malaking parte ng lupa, karagatan at kahit mga tao sa kanyang kaharian. Pero dahil hindi niya kayang talunin ng Pirate Queen, humanap siya ng ibang paraan. Sinubukang magpadala ng navy ships ng Chinese government upang labanan ng Confederation, pero natalo sila ng Red Flag Fleet sa isang matinding labanan sa South China Sea sa loob lamang ng ilang oras. Pagkatapos ng labanan, ay inanunsyo ni Qing Shi na hindi niya papatayin ang mga miyembro ng Navy kung papasok sila sa Confederation. At isa ito sa naging rason kung bakit mas lumaki pa
at lumakas ang grupo. Isa sa mga strategy na isinasagawa ng Red Flag Fleet ay ang pag-atake sa kanilang mga biktima mula sa malayo, gamit ang kanilang malaking squadron. Pauulanan nila ito ng mga bala at sisiguraduhing nakapokus lahat ng kalaban sa pagdepensa mula sa kanilang mga atake. Habang abala, ilang maliliit naman na mga barko ang dahan-dahang lumalapit sa kalaban. Sa oras na marating ito ng maliliit na grupo, agad silang aakyat sa barko ng kalaban at magsasagawa ng surprise attack. Dahil sa mahina na ito mula sa malayuang atake ng large squadrons, madali na lang itong natatalo ng mga grupong nasa barko. Noong 1808, natalo ni Chang Pao ang Brigade General ng Humen na si Lin Guoliang at isa pang Lieutenant Colonel. Dahil sa mga pagkatalo na ito, halos nahati ang lakas ng Chinese Provincial Fleet na siya namang mas nakapagbigay ng mas malaking kalayaan para sa mga pirata. Nagkaroon pa ng maraming tagumpay ang Confederation. Noong 1809, napabagsak sa isang labanan si Qing Shi at Chang Pao, at sa hindi inaasahang pangyayari ay hindi dumating ang Black Flag Fleet na pinamumunuan ni Guo Po Dai na nagresulta sa kanilang pagkatalo. Mas nagulat pa ang dalawa nang malaman nilang nag-surrender si Guo Po Dai sa Liangguang sa Chinese government at binigyan ito ng posisyon na sub-lieutenant. Mas lumala pa ang sitwasyon nang nagkaroon ng labanan sa pagitan ni Qing Shi at Portuguese Navy. Natalo na nila ito noon, pero sa pagkakataong ito, noong 1809, mas naghanda ang mga Portuguese at nakuha nilang talunin ang Red Flag Fleet ni Qing Shi at Chang Pao. Dito na naisip ni Qing Shi na makipagkasundo sa Chinese government habang may natitira pa siyang lakas at impluwensya. Noong February 1810, nakipagkita si Qing Shi kay Bai Ling, ang viceroy ng Liangguang, upang makipag-negotiate. Ang viceroy ay isang high-ranking official na namumuno sa isang territory o region. Susuko ang grupo ng Pirate Queen kung hindi sila makukulong. Mananatili sa kanila ang mahigit na 5,000 katao at 80 ships para sa kanilang pagsali sa salt trade. Hindi ito nagustuhan ni Bai Ling at agad na umatras sa kasunduan. Para sa kanya, masyadong malaki ang mapupunta sa Pirate Queen kung papayag siya sa mga terminong ito. Pero hindi tumigil si Qing Shi. Noong April 1810, nakipagkita na naman siya kay Bai Ling kasama ang ilang babae at mga bata. Dito na pumayag si Bai Ling. Karamihan sa mga sikat na pirata ay nagkaroon ng hindi magandang pagtatapos sa kanilang buhay. Subalit iba si Qing Shi. Sa huli, nag-surrender ang Red Flag Fleet ng Malaya at pinayagan sila ng gobyerno na mapasa kanila ang mga nakuha nilang yaman. Sa katunayan, marami pa nga sa mga pirata ni Qing Shi ang kinuha ng gobyerno upang magtrabaho sa military. Siyempre, kakaiba ang dalang experience ng mga piratang ito pagdating sa labanan, lalo na sa karagatan. Isa sa mga nakatanggap ng posisyon sa gobyerno ay si Chang Pao na siyang naging kapitan ng Guangdong Navy sa panahon ng Qing Dynasty. At para sa kanilang pinuno, namuhay ng mapayapa si Qing Shi sa huling mga taon ng kanyang buhay. Noong 1822, namatay si Chang Pao at lumipat si Qing Shi sa Macau kasama ang kanyang dalawang anak. Hindi problema ang pera para sa kanya kaya agad siyang nagpatayo ng gambling house at mas yumaman pa ito nang sumali siya sa salt trade. Nagpatayo din siya ng kanyang sariling brothel matapos ang ilang taon. Namatay si Qing Shi sa edad na 69, payapa at nasa piling ng kanyang pamilya. At doon natapos ang buhay ng isa sa pinakakakaiba at pinakamatagumpay na pirata sa kasaysayan, ang Pirate Queen ng South China Sea. Mahalagang tandaan na ang mga gawain ng mga pirata at ni Qing Shi tulad ng prostitution, slavery, pagnanakaw at iba pang hindi makatwirang mga bagay ay mali at hindi dapat tularan o hangaan. Gayunpaman, ang kwento ni Qing Shi ay isang paalala na ang pagiging isang matagumpay na leader ay hindi hinahadlangan ng ating kasarian. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.